Praise the Lord po. Purihin ang ating mga panahon. God bless you to my beloved co-preacher, Brother Paul. Tayo po'y dumalangin, mga minamahal sa ating mga panahon. Opo, mapagpala po naming Ama, mahal na Jesus, sa iyong makapagpalang pangalan, sa una at panalangin ng iyong taong nalangisan, sa amin na kinagalang na ibang lista, Well, Rizal Almeda sa iyong lang papeta, nagpapabot kami mga lapanon taus-pusong pasasalamat sa misanang pampaglangis niyo po sa bawat yugto na iyong banalagawain. Higit sa lahat sa iyong matamis na presensya na patuloy nagbibigay kalakasan sa aming paglilingkod sa iyo. At narito kami sa pakikinig na iyong banal na salita. Minsanang pampuksan niyo po bawat puso't kaisipan ng iyong mga anak, minamahal mga bisita, baguhan, mga webcast viewers, maging pagpapala po sa kanila ang araw na ito. Gamitin niyo rin po ang iyong abang lingkod na sagana ng akin, wala akong magagawa. Ang tamang salita ilagay niyo po sa aking mga labing karunungan, sa aking isip at sa oras na ito. Malapan ng Isus sa iyong mga pangalan, sa una't panalangin ng aming minamalagitikalang bilis na Rizal Almeda sa iyong propeta, ay aming sinasaway ang lahat ng mga hadlang ng kaaway sa pangalan ni Jesus. And I bind the power of darkness, demons of doubts and unbelief, cast out right now in the mighty name of the Lord Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating mahal na Jesus. Makabalik na po tayo sa ating mga upuan. First and foremost, I would like to give the highest praise, glory, honor, worship, thanksgiving to our Lord and Savior Jesus Christ, the author and finisher of our faith. And we give double honor and respect to the man of God, to the prophet of God, to our beloved honorable pastor, Evangelist Will Rizal Almeda. We love you so much po, mahal pastor, sa mga beloved children, grandchildren, children-in-law ng ating beloved parents in the Lord. And we always remember po the blessed the teachings and memories of our beloved honorable assistant pastor, Lina C. Almeda, our beloved Mama D. At sa inyo pong minamahal na mga kababayan na patuloy na sumusubaybay sa banal na gawain ito, sa ating pong YouTubes, sa ating Facebook, sa inyo pong mga kapatiran na rito. Hallelujah, sa mga bisita, baguhan, isang magandang hapon po ang aking ipinapaabot sa inyong lahat. Praise God. At maminamahal, sa araw na ito, our topic is about religion. Maminamahal. And let us open our Bible in the book of James, chapter 1, verse 27. Kindly po sa ating mga Bible readers. In the book of James, chapter 1, verse 27, pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction and to keep himself unspotted from the world. Santiago Kapitulo 1, versikulo 27. Ang dalisay na riyon ay walang dugis sa harapan ng ating Diyos at Ama. Ay ito dalawin ng mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapigatian at pag-ingatang walang dugis ang kanilang sarili sa sanlibutan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Bigyan po muna natin ng isang gising at buhay na palakpak ang ating mahal na Panginoon, maminamahal. Ang Diyos po siya magpapala sa ating pong pag-aaralan sa hapong ito. Alam niyo po, maminamahal, kapag reliyon po ang pag-uusapan, ay tunay nga pong hindi maiiwasan na magkaroon po ng tinatawag na pagdidibate at pagtatalo-talo. Na nagdudulot po, maminamahal, ng galit, ng puot, ng hatred, ng anger, maminamahal, na humahantong po yan sa pananakit hanggang sa umabot po na ang buhay po mismo, maminamahal, ang kapalit. Oh. Ngunit maminamahal, ang malaking katanungan ay mayroon bang kaugnayan ang reliyon sa kaligtasan ng tao sa kamay ng dyablo doon sa impyerno at sa dagat-dagatang apoy? Sa pamamagitan ba ng reliyon, maminamahal, ay magmamana ba tayo ng buhay na walang hanggan? Tayo ba'y papasok sa langit, maminamahal, sa piling ng ating mahal na Panginoon? Kaya yan po ang ating pag-aaralan, maminamahal, sa araw na ito. Ano ba yung reliyong sa Diyos? Ano ba ang ibig sabihin ng reliyon, mga minamahal? Does religion have anything to do with our salvation? Meron bang kaugnayan yan, mga minamahal, sa ating kaligtasan? Dito po, mga minamahal, sa nabasa natin, ang sabi po dito, mga minamahal, pure and undefiled religion is this, mga minamahal. Ulitin po natin, mga minamahal, Santiago
1:27, mga minamahal, basahin ko po ulit. Sabi dito, mga minamahal, pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction and to keep himself unspotted from the world. Maminamahal, ang dalisay daw po, maminamahal, at narilyon at walang dungis sa harapan ng Ama ay, ang sabi po dito, maminamahal, dalawin ang mga ulila at ang mga babaeng bao sa kanilang kapigatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. So, maminamahal, ang reliyon pala, hindi pala ito sekta o denominasyon. Nasasabihin ng tao, ano ba yung reliyon mo? Ano ka, reliyong iglesia ka ba? Katoliko ka ba? Baptist ka ba? Presbyterian ka ba? Maminamahal, ang reliyon pala, sabi dito, maminamahal, ito po ay virtue. Kabutihan, maminamahal, na bumubukal sa puso mo dahil ikaw ay tunay na anak na ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, maminamahal, ang reliyon pala ay pag-ibig. Amen? Hallelujah. Na naroon yung habag at awa mo sa mga ulila, sa mga taong nangangailangan, maminamahal. Hallelujah. At yung pag-iwas mo, maminamahal. Hallelujah. Sa kasalanan. Oh, sabi dito, to keep himself unspotted from the world, na hindi madudungisan, maminamahal, ang pagkatao mo bilang anak ng Diyos. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Hallelujah. So, maminamahal, mali pala yung pagkaunawa ng tao na akala nila ang reliyon, maminamahal, ito po ay isang sekta o denominasyon. Ang reliyon pala, maminamahal, ito po ay katangian, kabutihan, maminamahal, ng isang tunay na Kristiyano. Ibig sabihin po, ang reliyon pala, maminamahal, ay bunga. Isa lamang po sa bunga ng Espiritu Santo. Amen? Dahil ang sabi po ng Galatians chapter 5 verse 22 and 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, meekness, temperance, long-suffering, gentleness, goodness, and faithfulness. Amen? So yung unang-unang bunga ng Espiritu Santo, mga minamahal, ay pag-ibig. Amen? So kapag mayroon kang pag-ibig, ay mayroon kang reliyon. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! So maminamahal, ang reliyon pala wala kaugnayan sa kaligtasan ng tao. Ano ba, maminamahal, kailangan mo ba bang sumali sa isang sekta o denominasyon para ikaw itutulong sa kapwa mo? Tulungan mo yung mga ulila at mga babaeng bao? Hindi po, maminamahal. Kapag mayroon kang pag-ibig ng Diyos, nasa iyong espiritu ng ating mahal na Panginoon, maminamahal, ikaw ay mayroong tunay at dalisay na reliyon. Amen? Hallelujah. So hindi pala dapat pagtalunan kung ano yung reliyon mo. Sasabihin ng iba, ay yung reliyon namin, ang pinaka-the best. Kasi kami, milyong-milyon ang tinutulong namin sa charity. Sasabihin ng isa, hindi. Ang reliyon namin, ang pinakamatagal, noong araw pa yan, 2,000 years ago. Kaya kami ang nasa katotohanan, yung reliyon namin. Ang totoo. Hallelujah. Kabagabag naman pala ang tao. Hindi nila alam ang ibig sabihin ng reliyon. Na ito pala ay virtue. Kabutihan to, maminamahal. Na bumubukal sa puso at isipan ng isang tunay na Kristiyano na nakatanggap ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! So, hindi kailangan ng tao ang reliyon para maligtas. Ang kailangan ng tao ay si Kristo. Amen. Ang kailangan ng tao ay relasyon sa Diyos. Amen. At ang banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, maminamahal, sabi ng banal na kasulatan sa Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. Napahamak daw ang bayan ng Diyos dahil sa kakulangan ng kaalaman ng tao. Amen? Actually, maminamahal, sa banal na kasulatan, bago ka makapasok sa langit, sa buhay na walang hanggan, kailangan maging saint ka, maging santo at santa ka. Oh? Pakibasa po natin sa 1 Corinthians chapter 1, verse 2, maminamahal. Dito natin malalaman gaano po tayo nadaya, maminamahal, ng ating kinagisnang reliyon na hindi natin nalalaman kung ano talaga ang tunay na katuruan ng Biblia. Praise the Lord. Hallelujah. From the book of 1 Corinthians chapter 1 verse 2. Unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all in every place, call upon the name of Jesus Christ our Lord,
both theirs and ours. Dito po sa unang Korinto, Kapitulo 1, ang talata ay 2. Sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa kamakatuwid bagay sa mga pinaging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga banal na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Jesus Kristo sa kanila at ating Panginoong. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tingnan niyo po, mga minamahal, sabi dito, unto the church of God, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints. Sa iglesia ng Diyos na pinaging banal, naging santo at santa, mga minamahal, dahil nakilala nila ang ating mahal na Panginoon. Amen! Hallelujah! Sa ating reliyon, mga minamahal, ilan po ang santo out of almost 120 million na atang ating population ngayon, if I'm not mistaken. Dalawa lang ang santo natin, si Pedro Calunsod at si Lorenzo Ruiz. Ibig sabihin, mga minamahal, dalawa lang ang papasok sa langit. Lahat tayo, impyerno na. Itatapon tayo doon sa dagat-dagatang apoy. Sabi dito, mga minamahal, sa iglesia ng Diyos na pinaging banal, mga minamahal, na tinatawag na mga banal, mga santo at santa. Amen? Sabi really yung ating kinagisan, ang alam natin, pag sinabing saints, yun yung may bilog sa ulo. Sabi nila, 1 in a 10 million o 100 million. Mga minamahal, bago magkaroon ng santo at santa, hindi pala, tayo pong lahat, mga minamahal, ay ang tawag sa atin mga saints of God. Tayo ang santo at santa na nung araw, mga galing sa lusak ng kasalanan, walang pag-asa, dragadi, gold-upper, snatcher, rapist, killer, mga MPA commander, MNLF member, mga minamahal, daang-daan, ang mga napatay na ng mga kapatirang ito, mga minamahal, na nung araw, bago sila nakilala sa Diyos, mga minamahal, sila po, mga minamahal, ay patungo sa kapahamakan. Ngunit ang sabi dito, sanctified in Christ Jesus. Binago, pinaging banal, mga minamahal. Kaya ang tawag sa kanila ay saints of God. Amen? So hindi lang si Pedro Calunsod, mga minamahal, sila lang naman nag-declare nun eh. Actually, mga minamahal, napakalaking halaga po ng salapi ang pinayad natin para i-canonize, magkaroon tayo ng sariling saints, mga minamahal. Magbabayad pa tayo. Sino maminamahal ang mga taong yung para magdeklara ng maging santo at santa ka? Ang Biblia ang magsasabi, kung ikaw nga ay tunay na saints of God, anong tanda, maminamahal? Naroon ang buhay mo ay mababago from darkness unto light. Hallelujah! Na nangyari po halos sa lahat ng miyembro ng gawain ng Jesus Miracle Crusade na matatapat, na naglilingkod sa ating mga panahon. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! So ang kailangan natin, mga minamahal, ay ang mahal na Panginoon, magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Amen? Maunawaan natin ang Biblia at matanggap natin ang Espiritu ng mahal na Panginoon dahil ang reliyon pala ay love, pag-ibig, pagtulong sa mga nangangailangan, sa mga ulila, sa mga babaeng bao. Amen? So, mga minamahal, kung wala sa yung Espiritu ng Diyos, hindi ka kailanman, mga minamahal, magkakaroon ng tunay at dalisay na reliyon na ito yung kabutihan na bumubukal sa iyong puso. Ito yung pag-ibig ng Diyos. Bunga ng Espiritu Santo, love. Amen? Hallelujah. Anong sabi, mga minamahal, ang Acts 1:8? Praise the Lord. Pakibasa po, mga minamahal. In the book of Acts chapter 1, verse 8, but you shall receive power, after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Mga Gawa, Kapitulo 1, versikulo 8. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Amen. Amen! Yan ang saints of God, mga minamahal, magiging saksi ka. Magiging magandang halimbawa ka, mga minamahal. Amen? Hallelujah! Na dito po sa ating banal na gawain, purihin naman ang ating mahal na Panginoon. Dating magkaaway, mga NPA, mga sundalo, nangyari yan sa gawain natin, mga minamahal, hinahanap nung kapatiran nating major yung wanted na NPA, isang araw nakita niya. Kaya pala hindi na niya mahanap. Mga minamahal, naroon na sa gawain ng Diyos. Binago na ng ating mahal na Panginoon. Amen! Ang sabi ng ating kapatid na sundalo, iba palang nakahuli sa iyo. Buti na lang hindi kita nahuli. Ang nakahuli sa iyo ang ating mahal na Panginoon. Sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Amen?
So, ang kailangan pala, ang banal na Espiritu ng malapay noon, after that the Holy Ghost is come upon you, you will receive power. Doon ka lang magkaroon ng kapangyarihan, mga minamahal. Power to resist the devil. Power to live a holy life. Power to heal and be healed in the name of Jesus. Power to overcome Satan and follow to obey the commandments of the Lord. Everybody shout, praise the Lord! Kaya tayo ang mga tunay na Kristiyano, mga minamahal, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Hindi kailangan ng reliyon sapagkat tayo'y may reliyon na. Mga minamahal, mula nung Amen? Nung tayo mabautismuhan, mga minamahal, hallelujah. Sabi ng Galatia 3:27, sino man nabautismuhan kay Kristo, ay ibinigay si Kristo. Amen? Nagulat na lang yung ating mga loved ones, yung ating mga magulang nung araw, salot tayo. Sakit ng ulo, problema ng lipunan. Nung makita nila na totoo, ang gawain na ito, nagbago tayo, sila din mismo maminamal na kumbisi at nadala natin sa gawain ng ating malapay-noon. Amen? Ibig sabihin pala mga minamahal, milyon-milyon ang saints of God, hindi lang dalawa. Hallelujah! Hallelujah! Ang reliyon pala ay mga minamahal, hindi makapagliligtas sapagat ang reliyon, ito lamang ay bunga ng Espiritu Santo. Kapag mayroon kang reliyon, mayroon kang pag-ibig sa Diyos. Amen? Mayroon kang Espiritu ng malapay-noon. Dahil mga minamahal, hindi ka naman mababago kung wala kang Espiritu ng Diyos. Hindi mo mauunawaan ang salita ng malapay-noon kung walang guidance ng Holy Spirit. Kaya nga mga minamahal, nagugulat ang mga ibang mga pastor na may nakakausap po, mga ordinary member sa atin. Sabihin, pastor ka ba? Ba't ang galing mo sa Biblia? Ba't ang dami mong alam? Mga minamahal, dito nga po, ordinary member, mas mataas pang standard kaysa sa mga ibang mga pastor. Hindi po tayo, we're not trying to put down, mga minamahal, yung mga pastors na yan. Amen? Sila naging pastor, mga minamahal. Bakit? Because they graduated from Bible colleges. Amen? Nag-aral sila sa Bible school. So, ang nangyayari ngayon, mga minamahal, ang pagiging pastor, parang ano lang, profesyon. Sasabihin nila, ayan may diploma ako. Pastor ako. Sasabihin pa nila, hindi ka karapat dapat mag-aral. Nakagraduate ka ba ng Bible school? Ng Bible college? Ganun pa minamahal ang salita nila. Pag nagsishare po kami, marami po kami nakaka-encounter na ganyan, mga minamahal, na wala daw kaming karapatan dahil hindi daw kami graduate ng Bible school. Mga minamahal, kami po graduate ng pinakamataas, mga minamahal, na antas, mga minamahal na karunungan. Galing sa propeta ng Diyos! Na propeta ng Diyos sa dalangin! 40 araw hindi kumakain. 19 days without food and water. 91 days, mga minamahal. 1983, itong huli 120 days. Grabe, mga minamahal. Pag mangaral, ang tunay na mga ngaral ng Diyos sa katawan ng ating beloved Honorable Pastor Evangelist Willie Sad Almeida, beloved Honorable Assistant Pastor Linus Almeida, beloved Mama Dir, mga kapatiran, grabe ang wisdom. Amen? Mga pamilya, ordinary member nagpupuri, 1 oras, 2 oras sa umaga. Amen? Nagpupuri pa sa gabi. Mga ordinary member yan. Naalala ko, maminamahal, yung isang sikat, maminamahal na evangelist yung early 80s, maminamahal. Yun po yung pinakapaborito kong evangelist ng araw, maminamahal. Nagmalaki, nananalangin daw siya, 15 minutes to 30 minutes a day. Maminamahal. 15 minutes to 30 minutes, maminamahal. Yung mga kapatiran nga natin, ordinary member, kapag may mga krusada, grabe yung pasanin, nag-aalay ng ayuno. Maminamahal, 3 araw, 5 araw, nakakaabot pa ng 10 days, 21 days. Hindi po ito mga pastor, maminamahal. Hallelujah. Kaya kabag-abag sila, maminamahal. Walang alam sa salita ng Diyos. Akala, pinaglalaban yung kanilang reliyon. Ay, yung reliyon namin, anda sa katotohanan, there are almost more than 4,000 religions all over the world. At lahat ng mga leader, mga minamahal ng reliyon yan, dahil ang alam nila, ang reliyon ay sekta o denominasyon. Amen? Sabi nila, hindi. Kami ang totoo, kami ang tama. Kami ang papuntang langit. Doon pa lang, maminamahal, hindi na naunawaan kung anong ibig sabihin ng reliyon. Reliyon pala ay bunga ng Espiritu Santo. Meron kang love. Tutulong ka sa mga babaeng bao, sa mga ulila. At iingatan mo ang sarili mo, maminamahal, na huwag madungisan ng kasalanan ng daigdig na ito. Everybody shout, praise the Lord! Kaya grabe mga kapatiran, maminamahal, kung usigin, alimurahin ang sanlibutan. Bakit ba minamahal? Kasi nung araw, kasama nila yan sa inuman. Kasama nila sa bisyo yan, maminamahal. Doon sa nightlife, sa pagdadrugs. Ngayon, maminamahal,
ni hindi na nila mayaya. Amen? Magsasalita ng masasakit yan. Halos itatakwil ka pa, sasabihin pa, pare, yabang mo na. Ano bang pinagmamalaki mo? Ha? Hahamunin ka pa ng away dahil lang sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Amen? Hallelujah! Ngunit meron tayong tunay na reliyon. Meron tayong pag-ibig ng Diyos. Ang sabi, pure religion and undefiled before the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction and to keep himself unspotted from the world. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Nalaman natin, maminamahal, na tayo pala, maminamahal, mula nung matanggap natin ang ating mahal na Panginoon, napakinggan ang purong ebanghelyo sa propeta ng Diyos, na bautismo na tanggap ang Espiritu Santo, ay bumukal na kagad sa atin yung kabutihan, yung virtue, na yan mismo ang ibig sabihin ng reliyon. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah, hallelujah. Kaya nakakalungkot isipin, maminamahal, ang daming pinapatay dahil lang sa debate sa reliyon. Diba yung isa nangyari sa New York? 911, maminamahal. Pinaglalaban nila dyan yung reliyon nila. Amen? Sa kanila, maminamahal, pag pinatay ka nila dahil sa pagtatanggol ng kanilang reliyon, ikaw daw ay bayani sa Diyos. Saan ka makakita ng papatay ka? Maminamahal, ay bayani ka sa Diyos mo. Eh, sino yung Diyos na yun? Di ang Diablo. Amen? Samantalang ang tunay na reliyon, maminamahal, mayroon kang pag-ibig, nasa iyong bunga ng Espiritu Santo, tutulungan mo pa. Yung mga naghihirap, yung mga ulila, mga babaeng bao, na yan ay ginagawa ng Jesus Crusade. Amen? Hallelujah, mga kapatiran natin din, mga indigents, maminamahal. Amen? Hallelujah. Nagbibigay tayo, maminamahal, ng pamasahe. Lahat ng pangangailangan, yung talagang walang-wala talaga, maminamahal. Pila-pila, lalo na nasa aburanto pa tayo, maminamahal. Hundreds of thousands, maminamahal. Ang lumalabas sa salapi, hindi po yan sa pagmamayabang, dahil yan po'y biblical. Ginagawa po yan ng ating minamahal, ginagalang na mahal na pastor. Kahit saan tayo mapunta, maminamahal, bless na bless sila sa gawain. Bakit ang mahal na pastor, maminamahal? Makita, uy, may nagwawalis. Daddy, bigyan. May makita lang mahal na pastor. Meron doon, naglilinis, nagwawalis. Lahat binibigyan ng blessing. Ilan ang security guard dito? Pabilang, bigyan lahat ng blessing. Grabe pa, maminamahal. Yun ang tunay na pag-ibig. Amen? Hallelujah. Hindi nanghihinayang tumulong sa kapwa. Yun ang tunay na reliyon. So tayo ang tunay na reliyong sa Diyos. Maminamahal. Amen. Hindi sekta, hindi denominasyon, kundi ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Na ipinangaral ng ating beloved parents in the Lord. Kaya ngayon tayo nagtatamasa naman. Pinagpala tayo, maminamahal. Ang banal na gawain natin, maminamahal. Sabi nga, isipin nyo, maminamahal, nagkaroon ng botohan. Pag ginugel mo, maminamahal, the most faithful church throughout the world. Number 1 ang Jesus Crusade. Bakit? Dahil alam nila, amen, na-witness nila kung anong ginagawa ng ating beloved parents in the Lord pagsasakripisyo. Talagang mamatay, mabuhay. Maminamahal, patuloy ang pangangaral. Hindi takot sa lahat na gawa ng Diablo for to be to live in skies and to die is gain. Hallelujah, gulit. Dahil lang sa pride. Maminamahal, hindi sila lumalapit sa ating malapanoon. Ngunit isang araw, pag dumating din sa kanilang matitinding pagsubok, kahirapan, dagok sa buhay, maminamahal, sila din ay makakalapit sa malapanoon. Katulad ng mga milyong-milyong mga membro ng gawain ito. Mga dati ring taga-usig, maminamahal, na dati ring maminamahal, lumalait sa gawain natin. Pero maminamahal, wala na rin silang ibang mapuntahan. Hindi sila gumagaling sa kanilang fellowship na pinuntahan, mga pastor mismo, punong-puno ng karamdaman, lipos ng karamdaman. Kaya sabi nila, subukan naman namin sa Jesus Crusade. Dahil alam namin, totoo ang pangangaral ni beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida. Kaya pinagpala tayong lubusan, maminamahal. Dahil tayo naging kabahagi, maminamahal, ng the greatest church throughout the world. Tayo po lahat, maminamahal, ay tumayo. Hallelujah. Umawi tayo sa ating mahal na Panginoon. Papurihan natin ang ating Diyos, maminamahal. Na nalaman natin, maminamahal, na tayo pala yung reliyong sa Diyos. Tayo pala yung may tunay na reliyon, hindi sekta, hindi denominasyon, kundi ito yung kabutihan, maminamahal, na galing sa Panginoon. Ang tunay na lisay na reliyon pala, maminamahal, yung habag at pag-ibig mo sa kapwa mo, pagtulong sa mga nauulila, sa mga babaeng bao, at yung pag-iingat mo sa iyong sarili, maminamahal, na huwag kang mabahiran, maminamahal. Hallelujah. Hallelujah ng kasalanan sa daigdig na ito, maminamahal. Hallelujah. Praise the Lord.
Awitin po natin ang awiting ito, mga minamahal. Hallelujah. Mula nang ika'y Yes. paglikuran, Hallelujah, hallelujah. mga pangarap ko'y tinalikdan. Tunay nga, mga minamahal. Nunod ko, O Mula na Diyos, makilala natin ang ating mahal na Panginoon. Tinalikuran na natin lahat ng bagay, mga matingil na bagay. ang hirap na Hallelujah. Sa gabi natin may mga pagsubok. Naranasan natin ang kahirapan. Ngunit nariyan pa rin ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Dahil nasa atin na ang tunay na reliyon. Nasa atin na ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. maging isang alay, taus puso, Hallelujah. ibibigay Ang buhay natin ay para sa ating mahal na buhay Panginoon. ko para sa'yo. Yes. Gamitin mo kami, mahal na Panginoon, sa huling panahon na ito. Gamitin mo, Wala kaming may papalit, may gagawin sa sa'yo. lahat ng panahon. Hallelujah. Buhay ko Ang buhay namin, mahal na Panginoon, ay para sa iyo. para sa'yo. Hallelujah, hallelujah. We love you, that is Jesus. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. At kahit Kahit na mami na mayroong hadlang naroon ang mga hadlang sa paglilingkod natin sa aming mahal na Panginoon. sa biyayang mo'y mananan, ang buhay ko'y sa'yo lamang inilaan. Gaano man ang hirap na Love you, that is Jesus. maranasan, We glorify thy name, Lord. susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang ating buhay ay maging isang alay, taus pusong ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Kahit na Kahit na mayroong mayroong hadlang hadlang, mami na Panginoon, sa ating paglilingkod sa ating mahal sa biyaya mo'y Sa biyaya niya tayo mananan, mananahan. ang buhay ko'y sa'yo Tunay nga buhay lamang. natin, nakalakad lamang sa ating mahal na Panginoon. Gaano Gaano man man ang ang hirap na ating maranasan, Hallelujah. susundin Tayo susunod pa rin sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, Sa ating mahal na Panginoon. taus puso Ibigay natin sa ating Diyos sa buhay. ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko para sa'yo. Sa iyong kabutihan sa amin, Hallelujah. Gamitin
lahat ng panahon, gamitin mo. Hallelujah, hallelujah. Tunay nga pinagpala tayong lubusan, mami na mahal. Hallelujah, sapagkat ang ating karunungan at kaalaman, mami na mahal, ay buhat sa ating mahal na Panginoon sa pamagitan ng kanyang huling propeta. Itinuro, mami na mahal, ang banal na kasulatan, walang kulang, walang sobra. Ating naunawaan, mami na mahal, kung ano mismo ang salita ng Diyos. Na katulad ng ating napag-aralan, ang reliyon pala ay pag-ibig ng Diyos. Ang kabutihan ng Diyos na nasa atin. Na mula nung tanggapin natin ang ating mahal na bautismo at tayo natanggap ang Espiritu ng Diyos, ay mayroon na tayong reliyon, mami na mahal. Hindi kailangan sumali sa anumang sekta, denominasyon para tumulong sa mga ulila, sa mga babaeng bao, kundi ikaw mismo ay mayroon ng reliyon kapag nasa iyo si Kristo. Binago ka ng Diyos, natanggap mo ang Espiritu ng ating mahal na. Patuloy tayo gumawin, mami na mahal, habang nararamdaman natin ang banal na presensya ng Diyos. Hallelujah! Salamat, mahal na Panginoon. Sabi mo, minamahal ginagalang ng mahal na pastor sa iyo ng propeta. Hallelujah! Na nagkandili sa amin itinuro ang tunay na ebanghelyo. Sa lahat ng panahon, ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon, ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon, ang buhay ko alay sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon, ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon, gamitin mo. Puri ang ating mga Panginoon. Nagbibigay ko na po pagkakataon. Pinagdalawin ko picture, Pastor Joey, Isera, Luis Carlos. Amen. Praise the Lord. God bless you. Beloved urgent preacher, Danny Austria. Sa lahat po ng ating live